tas shortcut ng Anyana na yun. Ay, oo. Gawa ni Bagal bus na yun eh. Ito kami dadaan. Ha? Sige may. Simulan na natin. Go! Simulan na kami sa Linas. Oh, teka pa na. May humihirit pa. Teka man na. May humihirit. So, paano? Patay tayo. Kaya pala pinalabas kami kaagad. Anong? Kita ba kami? Sandali. Kita ba kami dalawa? Pak. Ha? Ano, bakit? Pindutin mo yung ano? Ha? Yan o, sige. Yung hanggang ulo, hanggang dito? Sige, pwede na yan. Bye-bye! so ayun. Napanood nyo. Humirit pa si Mrs. Imbis na nagsimula na tayo kanina. So, yeah. Kasi yung ano, yung GoPro, ganda kasi yung Pagbigyan mo na natin si Commander. Mahirap na baka ma-outside ako lang po tayo. Doon ko na lang kayo ikabit sa ano, no? Gusto ko yung ano, yung highway ng ano. Pagka ano na, pagka nagpusa mo yan. Mahahaba mo rin yan eh. Ay. Okay. Fire! Simulan na natin! So, ang pagtatalhal kong ito ay tungkol sa bagong daanan na magpapaiksi sa biyahe ng mga napasok sa EDSA. Medyo isang malaking challenge ang pagbiyahe lagi papasok tsaka pauwi sa mga trabahante. So itong bagong daanan na to is talagang malaking tulong para sa mga motorista, lalong lalo na. So sa ngayon is ang pagkakalam ko is yung mga private na sasakyan lang ang pwedeng dumaan dito. So yeah, to give you a background is ang EDSA ay siyang isa sa may pinakamalaking na itutulong sa lalawigan ng Cavite pagdating sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga constituents ng lalawigan ng Cavite. So sa dami ng mga trabahador dito is talaga napakahirap. Grabe ang traffic sa yung mga galing sa Maynila, galing sa Malabon, galing sa Naik, galing sa iba't ibang apat na sulok ng papunta ng EDSA. Okay, so eto na yung Tansa 13 Road. So we start over here. So ito yung patungong punta. So yeah, from 13. So yan yung ano, papunta ng Tansa na kalye. So dito natin simulan ang tour na to para medyo maging pamilyar kayo kung saan ang daanan pasok doon sa kalyeng bypass road, ika nga kung tawagin natin.
So malamang yung iba sa inyo na nakakapanood nito is alam na yon. So doon sa ibang hindi pa alam ang daanan to, so ito yung so far magiging guide para makita nyo kung saan banda yung daanan. Hindi pa nila na. Ano kaya ito? Little tulang siguro. Pinagpitakpan sa inahan ng letter U eh. Little tulang. So ito tayo kinapari Philip. dyan sa bandang kanan na yan is simula mo na lumiko, yan is may barangay hall dyan banda. So yan ang landmark na maghuhudyat na pagliko sa kanan, and then may konting liko sa kanan is liliko ka kagad ng kaliwa gaya na nakikita nyo sa video ito. Then dire-diretso na yan doon. So yan, dire-diretso lang. So makikita nyo yung kabukiran dyan sa bandang kaliwa na yan at kanan ng kalyeng yan. And then ahead is dyan na kayo liliko pa kaliwa. Dyan na, yan na. Dyan na magsisimula ang bypass road. So enjoy the ride. Pwede ba ikabit kang electric o wag na? So yan. So magkabilaan talaga makikita nyo na halos bukid pa. Pero mga in the stretch of mga 500 kilometers magkabilaan ay makikita nyo may mga kabahayan na rin. So may kabahayan na rin. Then so it only shows na talagang ang daanang ito ay siguro in the soonest times magkakaroon rin ng mga kabahayan sa magkabilang gilid. So yeah, this road is heading to Anyana. So it's a private subdivision. Initially we call it Anyana Bypass Road. Kasi yun na yung madali mag-describe. Pag sinabi mo doon tayo dadaan sa Anyana, so alam na yan na yung parang so far right now is pag sinabi mo Anyana, so yan yung papasok ka agad sa isip ng mga motorista na kalye. So yeah, parang eto is ngayong January lang 2024 binuksan, kasi dati is inattempt kong dumaan dito, medyo na checkpoint kami ng mga gwardiya na nagbabantay dyan at sinabi na hindi pa raw open, but yeah, I was trying to check it in Google Maps. So nakita ko yung daanan na yun yung lalabas papunta ng barangay hall ng punta. So yeah, actually if you're going to measure, ito sa walang cut tong biyahe na to, if you're going to measure, so nagsimula tayong pumasok sa kalyeng to at a time stamp of 6 minutes. So mineasure ko na to, then up to that EPSA Rosario Welcome Arc, it goes up to around 16 minutes. So yeah, imagine. So you were able to travel just 10 minutes, so nakarating ka na doon sa EPSA. Eto, yung kaliwa na yan dyan banda, yan. So yan is kung nandun ka sa Tansa 13 Road at doon ka nakatira sa mga subdivisions along Punta, later part ng Punta, then Biga, and then sa Sangha Mayor. So yun ang isa sa mga entry point yung pinakita ko kaninang exit. So
entry and exit points. So malapit din sa barangay hall din ng Sangha Mayor. So that's one of the entry and exit points. And then the next one, if nandun ka naman sa bandang Sangha Mayor area or nandiyan ka na sa Mulawin area, so isang entry point is tong rotonda na to. Madadaanan mo yan is isa ring entry and exit point yan. So actually, nung hindi pa bukas yung bypass road na yun, is dito kami madalas dumaan dyan sa Mulawin access road. Then nag-roundabout kami din. Yan, this is the common road now between those three access point, yung Punta access point, Sangha Mayor access point, and Mulawin access point. This is now the common road going to EPSA. So EPSA, Manila, General Trias. So eto na. Then you will go to Bacau Road also. So ang labas mo nito is Bacau Road din. So then Maple Grove. So ito yung kalye na na madadaanan mo. Common na kalye. So makikita nyo rin na magkabilaan is talagang halos mga puno at saka kabukiran. So kaya masarap dito Actually, pag madaling araw or early in the morning, so dumadaan ako dito. Ang sarap ng hangin, malamig. So before the sun rises, so ang sarap ng ng tumakbo diyan. Malamig kasi nga halos puro mga puno at bukid. Ito pala yung yung ito pag magawa ka dyan. Tumbo yan. Yung isang yung Tehero. Doon na tayo, Tehero? Tayo. Ganun? So etong intersection na to is ito yung medyo matraffic ng konti dyan. Kasi ito yung nasa kanan is ito yung kalye na from Malabon, which is also got a heavy volume of motorista na papasok sa EPSA most of the time. In the morning and also like in the evening around magsisimula ng 5 o'clock, labasan na sa trabaho. So dito medyo matraffic yan. So anyway, meron naman diyang enforcer lagi. Most of the time may enforcer dyan to arrange the traffic. So then you go straight up to the end kasi wala na rin to. Magiging magiging T-junction na tong dulo nitong kalye na to. And at this point, you have to turn left. And then go straight. So go straight pa rin dyan. So and then right over here, so medyo makikita mo na dyan from afar yung Robinson's Tehero, Robinson's General Trias branch actually. So as you can see talaga na malaki ng progress ng Cavite. This Tansa, General Trias and Rosario area. So
Over here, yeah. Yan ang sinasabi sa inyong Bacau Road. So, yeah, yung kanan is papunta ng Maynila. So, yeah, tumawid ka pa rin straight ahead sa kabila. So, yung left side na yan, yes, yan yung mahabang bakod ng Robinsons General Trias. So as you can see, in the past 10 minutes, so dire-diretso yung takbo natin. Hindi, bago lumiko ng di ba? Yung hindi ibig sabihin, di ba? Nasa Hotel Rosario, dire-diretso lang, di ba? Tapos kahilera siya ng pinagpilahan natin na sino? Nasa kaliwa siya? Nasa kanan? Oo nga. So yeah, over here, this road that yung diversion to Rosario, Cavite, EPSA. So ito yung end niya. So yung end na yan is kumurba lang yan. Hindi pa So kanan, yung nasa kaliwa kanan. niyan is yun yung yung General Trias, and then yung kanan is yun na yung EPSA Rosario. So yan yun. Okay. So yeah, for info guys, so etong video na to is or was taken around the taken at around the 1 in the afternoon. So yeah, makita nyo hindi masyadong malaki ang volume ng sasakyan. Okay, so but mind you, like early as 5:30 to 8 o'clock, 9 o'clock, maraming dito, huge volume of vehicles. Tsaka like at 3 o'clock to 7 o'clock. So yeah, in the evening, so marami ding rito sasakyan. So I'm ending this video guys, thank you very much. So malapit ng EPSA dyan. Data.